Sar Soriano kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Ilang mga alkalde ang pinaratangan na naatasang bilhin ng mga asignatura sa People's Initiative Drive para sa charter change, kung saan bibigyan umano ng 100 pisong payout ang bawat taong maglalagda sa petisyon. Ayon kay Albay 1st District Representative Edsel Lagman, may ilang mayor sa kanyang distrito ang nabigyan umano ng mobilization funds para makalikom ng suporta na pahintulutan ng Kongreso na baguhin ang konstitusyon. Dagdag ng mambabatas, isinasagawa ang modu sa buong bansa ng iba't ibang political parties. Saad ni Lagman, 3 mayor ng Albay ang nagsumbong sa kanya at sinabing binigyan sila ng 50% advance payment para sa mga pirma. Kanyang pinangalanan ng Ako Bicol Party List na kasama sa meeting na dinaluhan ng mga Albay mayor. Sa isang statement, pinabulaanan ni League of Municipalities of the Philippines Albay Chapter President Raymond Adrian Salceda ang mga paratang ni Lagman. Hindi mapigilan ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. na magpahayag ng pagkadismaya sa pagdawit ng kanyang pangalan sa umano'y destabilization plot laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa flag ceremony sa Campo Crame ngayong araw, idiniin ni Acorda na isang maling impormasyon umano ang kumakalat na paninira sa kanya at sa PNP. Aniya, isang unforgivable act ang gawaing ito. Dagdag ni Acorda, nalulungkot siya na may mga taong gusto lang maging sikat sa kanilang vlog na gagawa ng mga disinformation. Nanawagan ang opisyal sa publiko na huwag paniwalaan at ipakalat ang post bilang pagrespeto sa PNP. Una nang sinabi ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, ang plano ng pulisya na hilingin sa Facebook at YouTube na tanggalin ng mga vlog sa kanilang platform. Ang neutralisasyon ng ranking NPA leaders ay senyales ng katapusan ng NPA. Ito ang sinabi ni Armed Forces of the Philippines o AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar, kasunod ng pagkakapatay sa isang mataas na pinuno ng New People's Army o NPA sa engkwentro sa Borongan City, Eastern Samar ayon sa 70th Infantry Battalion ng Philippine Army. Kinilala ng Army ang NPA leader na si Martin Colima alias Moki, Secretary Sub-Regional Committee o SRC Sesame ng NPA Eastern Visayas Regional Party Committee na namatay matapos siya at ang mga kasamahan niya na 10 rebelde ay nakipagbarilan sa tropa ng mga sundalo sa Barangay San Gabriel. Si Colima, ayon pa sa militar, ay ang sinasabing mastermind o utak at isa sa mga salarin sa sagupaan sa Barangay Pinanagan, Borongan noong November 2019 na ikinamatay ng 6 na sundalo at ikinasugat ng 20 iba pa sa 14th Infantry Battalion, gayon rin ang ambush sa Barangay Libuton noong December 13, 2019 sa Borongan City pa rin na ikinasawi ng isang pulis at 3 sibilyan, habang 12 katao ang sugatan kabilang ang 3 menor de edad. Na-recover ng mga sundalo ang isang caliber .45 pistol at 7 backpacks. Lalong pinahigpit ng Manila International Airport Authority o MIAA ang seguridad sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA matapos ang seizure ng 11.4 million pesos na halaga ng shabu sa out-of-service kitchen area ng airport nitong nakaraang araw. Ayon kay MIAA General Manager Jose Eric Ines, nag-utos siya ng isang full K9 sweep at cordoning off sa area matapos ang insidente. Dagdag ni Ines na natiling full alert ang mga tauhan ng ahensya upang matupad ang kanilang layunin na maging drug-free ang NAIA. Kanya ring sinabi na ang mga discoveries ay parte ng kanilang investigasyon. Samantala, nasa kote ng pulisya ang isang high-value target sa buy-bust operation sa Mandaue City, Cebu. Mahigit 3 kilo ng hinihinalang shabu na may halagang 20.7 million pesos, buy-bust money at drug paraphernalia ang kumpiskado sa suspect na si Marichu Oyon Oyon Anyura na inaresto sa isang residential village sa Barangay Kasuntingan pasado 1:00 ng madaling araw, kasunod ng joint operations ng Mandaue City Police, Regional Drug Enforcement Unit, Regional Intelligence Unit at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Central Visayas. Ang mga ilegal na droga na nakuha kay Anyura na kasama sa drugs watch list ng PNP at PDEA sa rehiyon ay nakalaan umano para sa mga lungsod ng Mandaue, Lapu-Lapu, Cebu at iba pang bahagi ng probinsya ng Cebu. Para sa Kidlat News Update, Renz Renon, nag-uulat. At inyo pong natunghaya ang mga headlines sa nakalipas na mga oras.
manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.